Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Adunay pagpasaylo, way duha-duha anaa ang gugma. Kini ang mahimong sukdanan nga ikaw na higugma kung ikaw makamaong pasaylo. Inguni ini ang gugma sa Ginoo alang kanato. Bisan unsa ka pa, bisan kinsa ka pa, ikaw gihigugma sa Ginoo niya ng gugma nga sama sa usa ka inahan, nga bisan unsa kadako sa iyang anak. Ang iyang mga bukton andam gayud mo gakus ug moingon, amahan ko. Pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Lisa, anak, dan anya na diri imong reformi day, kay aron maapila na kog laba. Ugma baya mo adto ko sa ilang Mrs. Gutierrez. Manglabasab ko dito. Oo, ma. Pagkuha lang sa dihag kwarta sa kumpitaka day, aron do na kay mabawon ha. Nagkuha na ko sa imong pitaka, ma. Oh, anong nalaba pa man karon ma? Nga birthday ba yan mo? Ang ganaw ko at birthday na ako. Pinahanglan na ako dito mo na ako naghingi sa ato. Ako nagingunin mo, ugma. At ko sa ilang ma'am. Naghantek nila ko nandito. Pinahanglan dublihon din ako akong paningkamot nak. Kasi anibong ni mo. Second college na. Eh, ikaw pa. Mo na nga maningkamot ko. Para ninyo ako mga anak. Unya mo. Kaya birthday bayaron ni mo, ma. Lisa, anak. Sa'yo kay kong nagmata. Nisimba ko. Mura mo na pinaka-importante ba? Pasalamat. Nga kitagaan pa ko sa Ginoo kabaskog hangtod karon. Nga bisag wa na mo'y papa. Mapa-eskwela ta mo. Hangtod nga makalampos. Mapakaon. Nga dili magkalisod-lisod. Maura man akong ipangayo sa Ginoo ba? O kagihatag mas Ginoo, natural, magpasalamat. Abi ni mo mano, di pa'y kay may tagaan ni mama na parehan ni mo. Salamat kayo, ma. Pinangga kayo ni mo. Happy birthday, ba? Unya, muhilag da ka. Wala, uy. Nalipay lang kumanga. For support kay kanamo. Isaad ko ninyo, anak. Nasamtang buhi pa ko. Makalampos gid mo sa inyong pagtuon. Ayaw pagsulti, anak ma, uy. Ang amo, na makakita ka sa among kalampusan. Nakabawas mo ninyo. Uha magkinahanglan ubaw si mama ninyo. Makita lang ko naning kamot mo. Ugwa ninyo usiki. Ang ako gigasto ninyo. Marang ibawas nga akong gikinahanglan. Sige, ma. Promise. Magkinarong dyan ni sa among pag-eskwela. Manong dyan na mo ang pag-eskwela. Para ninyo, ma. Para ninyo. Dili para nako, nak.
O sige, lakaw na. Kay malit ka na sa imong klase. Kagani na rabi ang nakalakaw imong mga igsuon. Si Manoy nimo, yung mga mangod. Sige, arin ako ma. I love you. Happy birthday, ma. Bye, ma. Happy birthday, ma. Sumali, ha? Inay. Umi, ha? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma! I love you, ma! Hay, madi niyo magkuhang. Musunod ra ko na to siya namo, ma. Ay, nakabaw to siya, oy, nga birthday nimo. Iyarang gikuha iyang uyab. Sugod karon. Dili ko gusto nga mobalik ka pa din niya. Dili ko gusto magpakita ka pa sa akong anak si Rose. Pero nga naman, sir, unsa may ako nahimong sa... Dili ko gusto nga ang akong anak mahalambigit sa anak sa usa ka inahan nga daghang laki. Parang kailanman, ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Nang dahil sa inyo, ang aming tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Nakabati ka? Pauli sa inyo o ay nagipagbalik pa din. Gawas na. Tanaog na! Layas! Ha! Wa ka mahibaw? Gisultihan ko sa ko igsoon. Nga silingan kaniyadto sa inyong inahan. Nahilambigit inyong inahan. Lain-laing laki, 5 kalaki. Mimabdo siya. O kamo, mo'y nahimong mga bunga nila. Hugaw ang inyong inahan. Mao nga layas na. Layas! Alaala kani minsan tayo'y magkasama. Man mo man na iya. Noy! Manoy? Kumbaga ko pagkatala ba? Kumbaga ko pagkatala? Tinuod ba? Kaya kaming 5, ulos mo anak sa mga laing laki! Anong mo kang sulti na mo ba? Anong imo umigilan? Ugaw di ka na pagkainahan ba? Ugaw di ka na pagkainahan! Wa ta mo sulti tungod kay. Para na ako. Wa na kinahanglan masayo pa mo. Ano po magandang sulti, Ma? Ganun wala man minimum sulti. Katungod na mo nga makabaw, mi, Ma. Ganun wa man minimum sulti, Ma. Kibaw ka, ma. Uwaw kini, ma. Oh, ang kunon ko. Nasayop ko. Pero nahigugma lang ko. Ikaw uwaw ta ka, ma. Nauwaw ko ni mo! Mali! Kailangan ito tagabahan. Mag-ihay ta! Bahala na sa kinabuhi! O bahala na sa ko! Uy! Anak! Panay! Noy! Day? Melissa? Lilet? Aris? Saan ako mga anak? Ibiyahan ko sa kong
Ginoo. Dako na bagid ay nga sa ang akong nabuhat. Ngaw ako sila sultihi sa matuod. Nahibaw ka yun kung unsa ko sila kamahal. Gibuhat na ako ang tanan. Pero ilang kong gibiyaan. Hugaw ko nga pagkainahan para nila. Ginoo, kunhain man sila karon mahimutang. Ikaw nang mahibaw nila. Ayaw sila pasagdi, Ginoo. Bantayin sila kanunay. Ipalayo itaon sila sa kaalautan. Maglabaw sa tanan. Hinaot pa unta. Makahuna-huna sila pagbalik na ako. Gimingaw na kaayo ko nila. Gimingaw na ko sa akong mga anak. Ginoo, pasayloa sila. Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Oh, sorry kay ma'am. Okay ra. Okay ra. It's okay. Ma'am, tabangan natin ka, ma'am. Ako na lang. Sige lang, good ma'am. Dong, Ate Lisa, kumusta naman ka, Dong? hapit na ako mo-graduate eh. Mao ba? Ikaw, te. Nagagraduate na kog accounting, Dong. Karon accountant na ko. Na ako sa bangko nagtrabaho. Kahayahay good ni mo, te. Ikaw di ay, mo graduate na baya karon tuiga. Tisa, kisa may nagpa-eskwela ni mo, Dong? Pagbiya na ako sa ato, te. Nag-working student ko. Trabaho sa buntag. Eskwilas gabi eh. Maayo nun, Dong. Minyo naman ko, Dong. Mau ba? Te, si Mama, kumusta naman siya? Si Mama di ay tuod, no? Kumusta naman kahato? Kay pagbiya sad ni mo, Dong, nilakaw man sad ko. Mau ba? Si Daytina ug si Daylilit. Ug si Manny Bong, kumusta naman sila? Wala mo ko'y balita nila, Dong. Pagbiya ni Manny Bong, nilakaw sad ka. Ibiya sad ko. Kaya mauwaw ko sa itong mga silingan, eh. May maayo, Dong, ay. Pangitao na to itong mga manghod. Magtapok tagbalik. Alice, may bisita ka. Si mama ninyo. Oh, grabe na. Kay advanced stage na. Gani, gikaw nang yang bukog sa cancer cells. Hinungdan nga gipapauli na lang siya. Nganong karon pa man sad mo? Pero, mas maay na lang nga ni ana mo. Samtang dili pa siya mobiya sa hingpit. Oh. Ganito pa ay kinahanglan si Mama na to. Mama, salamat kay Simukay. Ma, I love you. Mahal kay ka na mo, Ma. Ma,
Pasaylo ami sa mong mga sayop diha ni mo, ma. Pasaylo ka sila. Kawa sila masayon sa ilang ibuha. Padayon si mong padang, ma. We love you, ma. We will miss you. Ma. 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 We will miss you, ma. Ma. We will miss you. Ma. Lucas 23:24. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila may balo, silang gibuhat. Kini ang unang pulong nga giligkas sa mga ngabil ni Kristo dito sa babaw sa krus. Kung ato kaning ihulagway sa atong panahon karon, pilagha kanato ang nagkinanglan ug pasaylo gikan sa atong Amahan sa langit. Pilagha kanato ang nagbuhat pa sa Pilipinhong gawi nga atong nahimat-an gikan sa atong mga katigulangan. Pilagha kanato ang kamao pa sa pag-ila og butang kabubuton. Ug pila pa kanato ang natabangan sa atong isig katao apan gibaliwala lang nato ang ilang mayong nabuhat kanato. Ug gikalimta na lang sa hingpit ang ilang katabang. Dili ka nakamaumulingi kay atua naman ikaw sa taas. Habog na ang kibarugan ug dili ka makamaong tanaw sa ubos. May igsoon sa 1 Pedro 5:5 nagaingon, kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluluyon siya sa mga mapausan. Busa magbantay kita kay daghan ang mga pagtulunan nga usahay hikalimtan na nato. Daghang mga pulong sa Dios nga usahay labay-labayan na lang nato sa pagbasa sa balaang kasulatan. Gani sa Salmo 140:12-13 nagaingon, kasayod ako nga ikaw o Ginoo mulaban sa mga baruganan sa mga tinawdaog o sa katungod sa mga timawa. Daygon gyud ikaw sa mga mataro. O magpuyo sila diha sa imong presensya. Busa ayaw pagpalabi-labi niya itong mga ubos kanimo. Kaya ang Diyos di ay ulaban sa mga dinawdaw. Ug ang iyang presensya ana sa mga tao nga kamao mupaubos o kamao mutabang sa mga dinawdaw o kabus. Busa mga igsoon, si Jesus niyon dito sa ibabaw sa cross. Amahan ko, pasaylua sila, kaya wala sila masayon silang nibuhat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Kakatauhay. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Maayong hapon ka natong tanan, mga igsoon, Diyos kahanginan, mga suki na to, dinhi sa paghigmata. Ayaw mong katinga, nganong ako mahini-open karon kay ang atong tatay, atong minahal nga si Tatay Dodong, atoa karon sa Hong Kong. Doon na kita'y mga kalihukan dito, din ang ato ang mga gipang atiman dito, ang mga OFW sa Hong Kong. Kay holiday maron dito, tuwa si tatay, si nanay, o ang atong team, at sa Hong Kong para makig-uban sa itong mga kaigsunan dito sa OFWs. Gani, nagtanaw ron sila nato. Hello to you all. And karon ang simana diin sugdan nato, pagasugdan na nato ang pagsud nato sa Simana Santa, ang Kwaresma. Kay karong Miyerkules umaabot, dili lamang Valentine's Day, kundi Miyerkules sa Badlis. It's Ash Wednesday karong umaabot na Wednesday. And you know what? Before I go on, ako lang ipaybaw sa tanan nga ang kining February 14 na karon Ash Wednesday, dako sa kayo kahulugan sa kuang kinabuhi nganuman. Ang February 14, Valentine's Day, is the birthday of my younger sister, si Sheila. And this is also when my mother died, 2019, February 14. So, makahuluganon kayo, para kanako, ang kining umaabot nga adlaw sa Miyerkules. Yan, timingan sa nga Miyerkules Santo, karong umaabot. So, uban kanako, wala usab si Sister Shirley, kay si Sister Shirley karon tuwa sa batch 83 sa WJS nato. Atiman kay doon na tayo hikay karon, doon na tayo preparahan para sa growth seminar sa batch 84. And congratulations by the way to batch 84. 180 of them graduated from our Walking with Jesus seminar last Thursday, Friday, Saturday, February 8, 9, 10. So, congratulations. Allow me to introduce you to my co-host this afternoon, si Sister Debbie Direk. Mayong hapon, inyong tanan, mga kaigsuunan, nga nadiha silang tag sa kapaniwalay, nagtanaw karon sa atong program, Paghigmata. So, bless kayo ko, karong hapuna, nga ni asad kanang makapaambit sab ninyo nining pipila ka mga na patik na sa akong kasing-kasing mga pagtulunan sa kabahin sa Ginoo, sa akong lakaw sa pagtuo. So gusto sa kay ko nga maka-share ninyo nining bahina karong hapon na pinaagi sa nining atong program karon ug sa atong theme karong hapon na. Amen. Nya sakto na jud kastanan, hinug na kaistanan si Sister Debbie kay sa dugay na kayong panahon, magsige mig-awahag kang Sister Debbie. Kanus amang ka mga lagad sa Ginoo in a special way, since you're with media, mao man ang imuha, so tanawa, nakita na to sa tundula sa galon, kinsay inahan? Nakita mo kinsay mama? Ako tanan. So, siya rin akong co-host. Kuan pa, actress pa. So, welcome kayo Sister Debbie. I'm so happy to have you here.
And I'm sure nga si Tatay Dodong sa malipayon nga nakakita ron nimo dinhi. And ato kining himuon nga usa ka mabulukon o usa ka angay nga mahinumduman nga episode karon sa paghigwata with Sister Debbie around. Okay. So ang title sa katong unang pulong man ni siya, Brother Alan, mag-start man ta karon kay padung naman ta sa Lent season. Unya so kay siludanan man karong Wednesday sa Ash Wednesday. So unang pulong is katong pasaylua sila kay wa sila masayon sa ilang gibuhat. Muna nga portion bitaw, Brother Alan, nga paghuman kuan nila sila sa Ginoo, they cast lots sa katong mga butang sa Ginoo, no, sa katong mga nag-crucify niya. Pagka-anindot nga gesture, huna-hunaon ba ang dakong gugma sa Dios alang kanato, and dili nako malikayan nga makahinumdom ko sa sugilano ni Abraham ug ni Isaac. Kay nga naman Genesis 22, kung ato mabasa diha sa dihang gipangayo sa Ginoo kang Abraham nga ihalad si Isaac didto kaniya, isip sinunog nga halad. Usa ka amahan sud sa usa ka gatos ka tuig naghuwat kung kano sa siya nakaanak. Sa diha nakaanak na siya kay mo'y saad sa Ginoo niya nga mamahimo siya amahan sa mga nasod, ug sa dihang diha na anak niya ipahalad naman sa Ginoo. Unya dili lamang ihalad kundi ipapatay, dili lamang ipapatay kundi ipasunog pagyon. Gisayunan ka ana. Unsang klasiya sa pagsuway ang nagian ni Abraham. And yet Abraham, in all humility and in all obedience, in all submission, wala mo balibad sa Dios. Kani pagkaugma-ugma atong nasultihan sa Ginoo, pinagi siya ang damgo, pagkaugma dayon ni ana, nagbugha siyang kahoy, diko siyang duha ka sulugoon, ug ingnan niya si Isaac, nga dong, kuyogi ko dong, kay maghalad ta sa Ginoo. Ug si Isaac, atong mga higayuna, naanad na kayo nga, pirmi siyang ikuyog sa Ginoo, na pangidaro na siya mga 14 anyos na itong higayuna, matod pa sa mga biblical scholars, ni kuyog nga madasigon ug malipayon. Kay gisayunan ka, bugtong anak siya, pinangga kayo siya sa tanang buluhaton ni Abraham, pirming kuyog si Isaac, ug karon ikuyog na sa siya kay maghalad sa Ginoo. So naanda ng lang buluhaton. As a parent, Brother Alan, ako kanang sana adat tag drama-drama gud murag para ako sakitan ko kay ko atong maghuna-huna nga kuyog tadong murag inaana bitaw. Then after imo na ini siyang i-offer. Nakanindot ni ana. Nakanindot ana Sister Debs kay sayod siya. Kung unsa iyang buhaton sa iyang anak. And yet tulo ka adlaw sila nagpanaw. Tulo sila ka adlaw nga naglakbay ug giingnan siya sa Ginoo adto dito sa Moraya kay adto nimo siya ihalad kanako. Ug sud niya lang tulo ka adlaw nga naglakbay sila, nakita niya ang kalipay sa iyang anak. Halagi. So sakit kayo ba? Sud sa iya, kibaw siya nga patsin ng anak. Makaingon siya mga kung nasayod ka pa lang. Tinuod gid siya. Nasayod ka pa lang. So imagine the torture of a father. Kana tinuod na siya. No? Gitorture siya pag-ayo. Apan pag-abot nila dito sa tiilan sa bukid sa Moraya, giingnan niya ang iyahang nga sulugon, pabilin mo din kay kamera si Isaac may padayon. Ingon si Isaac, pa, nanan akong kahoy pa, nani mong kalayo pa, nalasan mong kutsilyo, asa matong karnero pa? Matukan sa si Abraham. Tubag niya nga, in the mountain, the Lord will provide. Yes, the Lord will provide. Grabe yung faith, Brother Alan, ni Abraham. Siya, anak na lang yun, iyan na pasangil na lang to, kay kibaw siya nga, ang iyang anak may gipangayo sa Ginoo. So, pag abot nila dito, naghimos lang altar,
o didto na nibalaan ni Isaac na siya na himong sakripisyo sa diha gigapos na siya o gibutang sa ibabaw sa altar. Ikay anak, Sister Debbie, unsa may mong reaksyon? Oo. So, unsa may mong reaksyon? Unsa man yung gibuhat? At pila kong imo kong pinangga, unsa kung saan na nahimo ni mong anuman. Siya, And yet, Abraham was more obedient to the Lord than his feelings. Because it's not all about our feelings. It was about the call of God towards Abraham. That is an example of denying yourself. Yes, Take up dying your cross, to yourself. dying to yourself. So sa pagkuha na niya sa punyal, kung iyan ang pagdunggabon patyo na niyang anak, nakadungog siyang tingog gikan sa kapanangahura, sa langit. Sa no? langit. Kinsa ningon, akong basahon, para mabasag yun na to sa kining binisaya. Ningon siya nga, Abraham, Abraham, mitubag siya, ani ako. Ug niingon ang tingog nga, ayaw unsa ang bata. Ningon ang anghel, nasayod na ako, na andam kagayod, pagsugot sa Dios. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Abraham was tested. Apan ngano man nga ako manggibalik ang sugilano ni Abraham ug ni Isaac, kay mga igsuon, dito na ng lugara sa Moriah, 2,000 years after, dito sa gitukod ni Solomon ang templo. Ni anang yutaa sa Moriah, diya gitukod ang syudad sa Jerusalem. 2,000 katuig ang nilabay, dito usab anang lugara, dunay bugtong anak nga nipasan sa iyang kahoy. Yes. O misaka dito sa bukid sa Kalbaryo. It was a prefiguration of what was going to happen thousands of years after that. Gustong ipabati sa Diyos Amahan, Sister Debs, kung unsa kasakit sa Amahan nga mawad anog anak. The only gipaagi niya dito kang Abraham. Tinuod. Naa ka na si Biblia. Pila ka adlaw nga naglakaw sila si Abraham ug si Isaac? 3 ka adlaw. Pila ka adlaw nga namatay nga itong Ginoo? 3 ka adlaw. Unsay nakabitik sa sungay sa katong laki nga karnero naghihimog sacrificial lamb ni Abraham. Unsay na di nasangit ang iyang sungay dito sa Sampinit. Unsay diya sa ni Kristo? Tunok. And yet, sa panahon ni Abraham, gisulayan sa Ginoo si Abraham ug iyang gipakita dito ang gibati niya sa diyang iya lasang gihalad ang iyang kagulingong anak. Wala madayon kang Abraham. Upon this time, thousands of years after, nadayon na gyud nabugtong anak sa Dios. Nahimong tao iyang gihalad ang iyang kaugalingon alang sa kapasayloan sa sala sa katawhan. Natong tanan. Nako. Ala ba daw? Anhi magsugod ang atong pagpamalandong sa Semana Santa. Pagsuod nato sa Kauresma. Ingon ana ka mahinungdanon ang atong paghatag og bili karong umaabot nga Miyerkules Badlis. So diha nato ihalad sa Ginoo, ana nato ato natong hinumduman ang sakripisyo sa atong Ginoo. Ug unta kay Miyerkules Santo man kana maigsuon. Kung nakakumpisal na kita, maski wala pa, magpabadlis kita. Kay sa abo, di man itaw, nagikan ka sa abo, ug sa abo usab ikaw. Ato siguro nga tagagamay explanation. No, sakto na mo kung nganong magpabadlis man that to remind us, no? Pagpahinumdum nato nga gikan ta sa abo kita pa uli. Yes. So diri sa ato sa CCTN Oratory, 7 o'clock in the evening, we're going to hold the mass. There is a oratory nato sa CCTN o dito sa mamadlis kita. So we are inviting everybody kaning na-address sa palibot nato, kung makahigayon mo, kung di pa mo makapabadlis sa adlawan,
pwede pa tang muapas din he Sa sa Santos nga Misa alas 7 Pero sa nagya po gabi. tayo 12:15, Mas. Doon Nagya po tayo pamadlis. 12:15, yes. So doon na lang tayo sa gabi kay igo sa na maabot sila si Tatay Dodong gikan sa Hong Kong. Ang atong team dito gikan sa Hong Kong. Katong mga nagtrabaho, so makalugar gid sila ng orasa kay alas 7. Katusang gusto pa mukaon og katapusan nga karne nga wala gyud. Kay wala mag-abstinensya sa Miyerkules sa adlaw dito sa paniud to, pwede pa mo magpabali sa gabi. No, Brad, alam ka daghan kayo maingon nga kanang dili ko mo pabadlis oy kay mukaon man kog karne. No, whether na badlisan ka or wa, balaod na sa simbahan nga ka Miyerkules Santo o ka Biyernes Santo mag-fast and abstinence kita. 18 anyos hantod sa 60 anyos kinahanglan mag-abstinensya. 16 mag-fasting. 16 hantod sa 60 mag-abstinensya. Yes. That is mandatory to all Catholics. To all Catholics. Tinuod na siya. Muna dili kayo nga wa man ko nabadlis Pwede ra. Pero nga naman Sister Debbie, nga naman nga kung mabadlisan ka, nganong dili naman ka mukaon o karne. O ganong karne man yun. Nganong pa po asahon man ta. Nganong pa ipa-abstensya man ta sa mga karne. Nganong man ka ha? Unsay purpose sa fasting. So this is our participation in the sacrifice of Jesus during this time. So gihimuan kita og season sa simbahan aron atong mapuy-an, atong mapakita sa Ginoo ang atong tumang pagpasalamat kaniya sa iyang gibuhat, sa iyang nabuhat alang kanato ug agi kaning participate pag-ambit sa kasakit sa tong Ginoo. It's just a little sacrifice actually. Brad, alam, kana labang yun Biyernes Santo, Miyerkules Santo, sa pagkaon magina. No, but the whole Lenten season, kinahanglan ka mo himo mga ginagmay nga sakripisyo. Yes. Dili, kinahanglan sa pagkaon. Yes, tinood. Sakto ka, Sister Debbie. Magkuan ka, fast balong ka sa kanang social media. Yes. Minus-minusan nimo. Kanang pagpanglibak. Kanang pagpangaway. Pagpangaway. Kani mong ba, minus-minusan nimo ang dili ka magsikasuko. Yes. Kana ba? So, yun ang klase sa fasting. So these are forms of fasting that we can offer to the Lord. No nya kining dalaygon kay na sa tanan, gani it can even help you atone for your sins also. Mga kakuwangan. Disiplina sa imong kaugalingon bitaw para sa kanang para sa pagtubo nimo spiritually nindot kayo himo ng fasting. Amen. So mao ka na igsoon atong gisugdan niya na usa ta niabot usa ta magtuki sa to ang topic kay ato lang ipaabot sa to mga kaigsunan ron hanginan nga karong umaabot nga Miyerkules importante kay na sa tanan sa to ang pagtuong Katoliko sa atong simbahan kay ana na magsugod ang Kwaresma hangtod sa Easter Sunday. Okay. So mama, okay. Ikaw may mama. Mama to dito. Ikaw may mama dito. Lagi. Unsa man tong hitabuan? Comment ko nimo ganina ba, di ba kaningon magulinahan nga pasaylo, amahan o pasaylo nako akong mga anak para sa inahan. Sayon, kay inahan magud all forgiving man gyud mama bitaw gyud brother Alan mas di pagani kuno kayo ang papa ang mama gani gyud no kanang basag bisag unsa pa ang anak kakuan ka brother Alan kana bitaw kanang bisan pagani mapriso ang anak kay kuan sa drugs pero sus na gyud inahan gahilak gyud kuan anak no. Pero what og dili ka inahan dili mo inahan og anak ang relationship anang tawhana nga nakasanin mo. Una, Sister Debs, atong masabtan kung ngano ingon ana ang inahan ngadto sa mga anak. Kay kung atong subayon, dugo ug unod kana niya. Gikan sa iyang sabakan, gikan sa iyaha. So siya na mismo iyahan ang produkto. Muna ingon ana siya kasuod sa iyang anak. Bisag unsa pa kadautan ng iyang anak lang gyapon na alang sa inahan. No? So, and yet, katong pangutana ni Sister Debbie,
Kung ang usa ka inahan, ingon ana man kamapasayloon sa iyang anak, kay iya man ang anak, ang lisod ni anak, kanang mga taong pasayloon mga way labot. Way labot si mong kinabuhi. Way labot si mong kinabuhi. Gali, kana pa yung kontrabida si mong kinabuhi. Katulad sa Saint Maria Goretti, bata man to siya kay murag rape man to siya, no? Ang story ato kung yung gitan-aw ba kay nahibaw ko ang background nga iyang gi-forgive ang katong nag-rape niya. And then dito na ito na priso to, convicted to life in prison. O sa to basta na convicted to ang katong Italian nga lalaki, no? Then nagsige siya dapgo ni Saint Maria Goretti nga iyon ipasaylo na taka. So pagkagawas niya sa prisuhan, dito siya sa Francisca nagalagad siya dito, and then later on na-converted gito siya into a Catholic. Wow. And see, that's the effect of love tungod sa gugma ni sa usa ka santos nga nipasaylo siya. Ang gahom sa pagpasaylo, ang gahom sa gugma, makapakonvert din sa tao, bisag sa pakadautan ng tao. Brad Alan, unya Brad Alan, sister Debbie ka ng santos man to, makapasaylo. Ako, di mo ko santos. Umayon ana, Brad Alan. Yes. Apan, kung atong basahon ang balaang kasulatan, igsoon, kitang tanan, gitawag sa Dios nga mamahimong balaan kay sama kaniya na balaan usab. We were all called to be saints actually. Kitang tanan, giawhag kita nga mamahimong santos. Apan tungod lagi sa to ang kawili sa kalibutan, tungod sa mga kaning pag-agni sa kalibutan, mawa na kanato ang kaning tawag o ang tingog sa Dios alang kanato nga mamahimong santos. But all of us are called to be saints. Santos sa udili, Brother Alan, mahimo biya na kaya nung gisugo man sa Ginoo, sa to pa duwabol, no? Duwabol. Pinagi siyang grasya, no? Duwabol, pinagi siyang grasya. Tutok lang taniya. Mauto nga si Jesus nga atong Ginoo kay sud sa mga katuigan pila ka siglo, failure man ang mga prophets pagpakita niya na. Oo. So nakita na sa Dios, mauto nga aron masayran, aron mutuo jud ang katawhan, mismong anak niya ang iyang ipada. Anak niya mismo, nahimong tao, Dios, nahimong tao. Dili lang tao, kundi pobre, uyamot. Kanang, kung saan tawag anak, kaning grabe kay pagkapobre gud na tao. Yamot? Sa muli, yamot. Oo. No, si Jesus, he was born poor, very poor. Pagkatao lang daan, no? Pagkatao lang daan, dito na sa pasungan. No, so, makaingon ka ba nga, ingon ana ang pagpaubos sa Dios para lang mo reach out kanatong katawhan. Apan unsay gitubag sa ubang tao. Sa klase sa gugma, Brother Alan. Oo. Unsang klase sa gugma sa Dios, apan unsa ka salbay usab ang tao. Nagibali wala ka ng tanan. Mga igsoon, isip mga Katoliko, kung ato lang paladman ang ato ang pagtuo diha, kung ato lang sabton ang mga pagtulunan sa tong simbahan, anaa diha tanan igsoon, atong matugkad kung unsa kalawom ang gugma sa Dios alang kanato. Doon na pagati usa ako ninumduman, Sister Debs, na foreigner, unya dili Katoliko, dili Kristiyano, iyang suod ka lang ang maghigala, sa diyang graduate na sila sa college, mularga na pagbalik ang iyang amiga dito sa gawas, kay dili man to Kristiyano, iyahang gisuroy dito sa Quiapo. Iyang gisuroy sa simbahan. Unya pag sud na sa simbahan, mo ilang nakit-an ang Black Nazarene, no? Unya diha gibitay sa krus, naggilansang sa krus, niingon tong iyang amiga nga, si kinsa man na? Siya mo na among Ginoo. Ginoo? Oh, she started explaining nga, mao ni siya Dios dahil mong tao, iyang gitugyan niyang kagalingon, sakripisyo siya, gisakit sa pag-ayo, tanan iyang gi-explain.
O pagkahuman niya explain ana, gipangutana siya sa iyang higala nga dili Kristiyano nga pagkadako diay sa nabuhat sa inyong Ginoo diha kaninyo. Unsa man siya gibuhat ninyo alang sa inyong Ginoo. Tinuod. You know what? Years after that, she became a nun. Isuod sa pagkamadre. Tungod ni Brother adto. Alan. Oh, unsa itong nahimo? No? But talking about every time nga makasa tabad Alan kanang parehas ra gilansang nato pagbalik ang Ginoo. And ako tong ipasupot ka ganina mahitungod sa sugilano ni Abraham ug Isaac. Pagpakita nga diha mismo sa balang kasulatan gisaysay na daan ang unsay mahitabo sa umaabot. And it did not stop there. Kay ngano, sumpay sab na sa sakripisyo ni Jesus, sumpay gapon na sa Passover dito sa Ehipto. Sa dihang butangan nila ang ilang doors o kuan. Yes, di ba? Nakahinumdum mo nga sud sa pila ka gatos ka tuig nga nahimos lang ulipon sa Ehipto ang mga Israelitas. And finally, God heard them and got them out of Egypt by telling Moses to lead the Israelites out of Egypt. And that was the first Passover sa dihang ilahang sa ika-napo nga plague na nagpaihaw o karnero, nating karnero, ug ang dugo ni ilang ipahid sa bungbong sa pultahan. Pultahan. Sa pusti sa pultahan sa mga Israelitas. Mga panimalay. Oo. Ug ilang kanon ang unod sa karnero ipasugba. Dunay specific instructions sa pagkaon. Kunya mag-ilis na sila daan, magbakos na sila daan, magsandalyas na sila daan, kay mao na to'y signos, mao na to'y signal na mamahawa na sila, buhian na sila sa Pharaoh. That was a first Passover. But then, pag-abot sa Semana Santa, kung atong sabton yun, si Jesus, during the Last Supper, lingon siya, kini ang akong lawas sa dihang nagsaulog siya sa Passover. Passover meal, Last Supper. Ang kanang Passover meal alang sa mga Hudeo, sa mga Israelitas, mao kanay pinakabalaan na fiesta sa ilahang kasaysayan. Mo na nga ila na pagasaulugon makausa sa usa ka tuig. Pero pag-commemorate na lang siguro na commemorate first, nila. Oo. First Passover. These are the grabe ka na ilang pag sa ulog niya na Sister Debs kay these are composed or these are divided into 4 parts. Nya kada part ana ang una ana pagpasalamat blessing sa pundok sa gathering, that is the blessing, then they drink the first cup and then they read Genesis 12 onwards para pagpahinumdum nila kung unsa lang kaagi dito sa Ehipto. To remind them, to make them remember those. So, basahon na sa kinamagwangan sa grupo o ang mga manghudya, mga bata, mo'y mangutana, unsa may nakapalahi nining gabiuna kaysa ubang gabi. And they start telling the story about the Exodus. No? Katong ilang panaw, nga 40 years. O katong Last Supper, actually, Jesus was celebrating Passover. O katong inom niya nga bino, pag-consecrate niya, ningon siya, kini ang akong lawas, na ako itugyan kaninyo, kini ang ako ang dugo, kupas akong dugo, kini akong dugo, nga itugyan alang sa kadaghanan, alang sa kapasayloan sa daghan. No? Dunay interpretation or dunay translation niya na alang sa kapasayloan sa tanan, dunay sa lingon nga alang sa kapasayloan sa sala. Sa daghan, sa kadaghanan, dili sa tanan. Kaya wa may labot ang katong di mo to. No? Anyway,
ang gibuhat ni Jesus, actually that was the third cup. Iyang inom ato, ang bino. Kay iyang gibuhat, ang katong pinakabalaan nga piyesta sa mga Hudeo, iyahang gihimo o iyang gi-convert ngadto sa santos nga misa nato, sa Eucharistia, santos nga Eucharistia. Gani, ang ikaupat nga kupa nga iyang giinom, dapat imnon sa pagsaulog sa Last Supper. Oo. Ang pagsaulog ng Passover, doon naman na fourth cup para ending. Wala niya imna, dito na niya imna ibabaw sa krus. Sa diyang niingon siya, iuhaw ako. Apan, usa siya ni isulti ni Ana, ningon pa siya, paglansang niya sa krus, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Mo ni atong unang pulong ni Mo ni Jesus. unang pulong nato. Kung sa itong dula sa gilanon, mao itong giampo sa inahan, nga pasayloon unta sa Ginoo ang iyang mga anak, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Well, Alan, Sister kanang Debs. kapil lang magid nato pasayloon, mabalik-balik niya. Sorry na lagi, mao gihapon mo gihapon na imong sa balik-balik. Kapil lang magid nato pasayloon ng mga nakasaha nato. Well, Alan. Gipangutana na sa mga apostoles kay Jesus. Gani mao na sa ebanghelyo nato sa tong adlaw, no? Ug naingon si Jesus, Matthew 18. basta Ate dara sa English mo ni akong kuha. English. Atong basahon, ato jung ipadungog. Ang nindot ang Binisaya, Brother Alan. Kanang dara Matthew 5. Dili ni pa nimo give them 70 times 7. Dili ta Matthew. Matthew 18, 21, 22. Mateo 18. Atong basahon sa 21 o Binisaya. 22. Basahon na to sa Binisaya. Sige, Brother Alan. 21. 22. Ari sa 21, ningon din basahon ako, sugod yun sa 21. Unya, miduol si Pedro kang Jesus, og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Ngano nakapangutan naman siya kapito ba? Kay sa ilang panahon, sa ilang tradisyon, sa tradisyon sa mga Hudeo, numbers are very important. 7 is a perfect number because the world, God made creation in 7 days. He rested on the 7th day. So, that number means perfection. Apan, di sa pagpangutanan ni Pedro, kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapito ra, kundili kapituan kapito. Not 7 times, but 70 times 7. Sa may buti pasabot niya na. Sister Deb, doon na kay gisulti ka ganina. Okay. Dire, ang short lang nga reflection ba, ako nang gitanawon, ningon dire, Jesus wants His followers. Ang gitinguha sa Ginoo, kita mga iyang sumusunod, makakuha ta sa habit, bitaw mahimo na natong batasan, nga ang kanang forgiveness, ang paghatag og pasaylo, no, mahimo na ng second nature. Sayon ra kayo, kasakan ako, I forgive you. Second nature. Second nature. So, muna mo ang kung sa pangalan pa, muna mo ang middle name. Second nature ni mo. Pero dili mo, lagi. Mo tayo mong gisulti nga dili lalim. Kung anak ni mo, makasaan ni mo, mas dali ka tapasaylo. Kaysa mga tao nga wagay labot ni mo, mo pa mo kontrabida sa mong kinabuhi. Unsaon man ni mo, be? Unsaon man nimo pagpasaylo sa mga tao nga way labot nimo? Unsa may buhaton nimo para makapasaylo kanila? Ako istorya po ana kanang true to life gini siya kay nakoy friend ga napiso siya kay ang kitabangan niyang friend pagpalarga pero nahugmang utong illegal recruitment bitaw niya. Giingnan siya sa among facilitator. I-forgive lagi na nimo, i-forgive iya bitaw nang ginang facilitator. Kasuway baka nga na kay kontra. Kitabang niya.
Sige, ano, i-forgive. Tinuod, bitaw. Oh. Dili lalim igsoon. Gani, kung wala ka sa grasya sa Ginoo, Tinuod. dili gyud nimo mahimo. And that is why, kung mahimo man nimo nga makapasaylo ka, magpasalamat ka sa Dios. Kay kana mao'y lihok sa Espiritu Santo diya sa imong kinabuhi. Kay kung sa atong kinaugalingon lamang nga pagpaningkamot, dili gyud nato mahimo ang pagpasaylo. Kabi pagsakit kay tanan, no? Kay naglawom kay tanan. I learned it from tatay kay siya nga. Ako naman sige pasaylo tay, dili ko gram kay sulti niya. Wa ka pasaylo. Wa ka pasaylo. Di ba kaganahan makigsulti niya? No? Kana forgiveness in the true meaning of the word. May pasaylo lagi ka nang diri gud gikan, no? Oh. Tuguti nga akong basahon, Sister Debs. Ang kining kuan, ang kining bersikulo sa bersikulo 15. Mao gyapon sa Matthew 18 gyapon, but let's start at verse 15. Kinsa ningon dinhi, kung ang imong igsoon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayo. Oy, kinahanglan mo sulti ta. Imong sultihan sa iyang sayo. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan, kung dili siya mamati kanimo, pagdala og usa o duha kataw aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia, ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtotoo o kobrador. Na isumpay di ito, Brad Alan, katong gibasa nga pag-forgive, no, naagyo di ito isumpay, katong lawom na yung kayo siguro nga sala, so sultihan siya, sayon gini yung tarong, no, sa mga kadagkuan sa kuhan, tinuod sa simbahan, niya kung dili gani isipa siya nga, dili parehas ni mo, kobrador, dili tumutuo, langyaw. Langyaw. So, mauna siya, kani mga pagtulunan sa simbahan, na angay natuntamdan mga igsoon kay kadaghanan na mga Katoliko. Natawo nga Katoliko, binunyagan, pinadako, apan daghan kay wala mahibal-i sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Giedukar, nag-eskwela sa Katolikong eskwelahan, apan ni-graduate na lang, nahimo na lang professional, pagkagamay ra sa nahibalaan sa mga pagtulunan sa simbahan. Ug usa ako ni Ana. Parehas sa magalan. Sa unang bitahon ko, si Ate Wena, ato tagkuan, ayaw ko kung inaanak, hibawa, Catholic school ko rin. Now, I learned, dagahan pag-ida ko, di ba? It's a never-ending learning process. Yes. It never ends. Kay kung doon na kamay nakatunan, karong buwana sa pagbasa ni Munyana, mo'y mo nasabtan, pagkasunod, no na bisay lain mo nasabtan. Tinuod na, Brother Alan, bisag kapila na mo balik-balik ka, kani nga passage ba, then pag, like, next year, no, nakabasa na mo, karong lain mag-igo. Lain mag-igo. So, kana siya, tungod sa itong kasinatian, isip mga Kristohanon. And all we need to be is just to be sensitive to the Spirit. And the Spirit, the Holy Spirit will guide us. Will reveal to us unsay mensahe sa Ginoo na gusto niyang ipaabot diha kanimo. Kano yung pagpaminaw, Brad Alan, importante yung kaayo ng maminaw ta sa Holy Spirit. Maminaw ta sa Ginoo. Di kay magsige lang tag we come before the Lord, sige lang tag-istorya, Lord, nga naman yung kuan, Lord, nga naman yung so saba kayo tano, bitaw, di makakadungog, ana, Brad Alan. Kanang reklamador kay ka, di jud ka makadungog, kaya ana naman madunggan ng lingkod lang ka din, ha?
Yeah, Lord, mamalandong. Nimo, mamalandong. Daghan kaayo musud, no? Nimo nga kanang mga nindot kaayo, and then mapuno imong kasing-kasing nga kanang basta igawas nimo no nindot ay kuman nindot kay mo feeling. Amen. Unya sa aton dula sugilanon, ikaw man joy bida ato. Tuguti nga akong mabasa usab gikan sa Sirach. One of my favorite books in the Bible. Sirach. Pila ka anak, 5 ka anak. Ang bugtong nagpadako nila ang ilang inahan, bugtong nagpadako kanila, walay pares, walay amahan. Kana wa nila makita. No? Sa ilang pagsudya nila sa ilang inahan, wala nila makita. Okay? Now, atong timan-an, nga sa napo ka sugo, ang ikapat ka sugo, mao ang pagtahod sa itong mga ginikanan. Sa walay kondisyon, basta mutahod ta sa atong ginikanan. Sa laypon man, ang atong ginikanan o dili, maayo man, dautan man, walay katarungan na dili ta mutahod sa atong ginikanan. Sana, gani gitagaan pa nagsaad ang kana nga sugo sa Dios, sugo kana sa Dios na ikauban saad. Oo, nga kung ikaw nagatahod sa imong amahan ug sa imong inahan, makabaton kag taas ng kinabuhi. Okay, now ako nang sumpayan dire sa Sirach 3. Sa Sirach 3, klaro kayo ang gisulti dire. Ang pagtahod dato sa atong mga ginikanan. Mingon dire, anak, atimana ang imong amahan, apil na usaba na ing inahan. Inikatigulang na niya, ayaw siya hatagi kagul, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kun anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo na imong gipakita ngadto sa imong amahan, makatabang kini kanimo aron kabayran ang imong mga kasalanan. Kung anaa ka sa kalisdanan, ang Ginoo mahindumdum sa imong kaayo ug mutabang kanimo. Ang imong mga sala mulanay sama sa yelo diha sa mainit nga siga sa adlaw. Si kanindot. Mulanay mo mga sala, no? If you honor your parents. Yes. Siya nga wala magtagad, kanay may paminawa. Siya nga wala magtagad sa iyang amahan nahisama sa nagpasipala sa Ginoo. Wow. Tinuod, samara ang Ginoo imong gipasipadan. Og siya nga naghatag og kasuko sa iyang inahan, gitunglo sa Dios. Gitunglo sa Ginoo. Kung ikaw naghatag og kasuko, kasakit sa iyang inahan, pagatunglohon ikaw sa Dios. Ano, di sir matarong imong kinabuhi if you are like that. So many of our youth, Bitaw. our younger generation now are suffering from that. Why? Kaya nahikalimtan na nato ang kabalaan sa pagtahod sa itong mga ginikanan. Hindi nila matrace. Ano man naglisod, maghihapon hangtod karon. Duwa na nila matrace. Tingali because kay sa ban, giana ani mo pag-treat ang imong mama. Klaro kay tos tanan akong gibasa. Ug maotoy atong pamalandungan kay bisan tuod og nibiya ang iyang mga anak sa tungdula sa gilanon, pagbalik nila ulahin ang tanan kay himalatyo ng ilang inahan. Wala na ito mapakita kung na-reconcile ba sila dito. Pero ato lang ipaymatngon sa itong mga viewers na dako kayong sala. Dako kayong kalapasan sa balaod sa Diyos ang pagpasipa sa atong mga ginikanan. I can say
with God's grace, and I am happy to say nga, bisan tuod sa akong paggabadlungon sa una, bisan tuod sa nakahiagom ko sa mga silot sa una, kay stricto makita kong papa. Oo, bitaw. Pero, luyon yan ng tanan, wa, gyud na may tabo na libaton ko o pagdumot. Wa, gyud na may tabo na naglagot ko ni ana. Siguro kanang ganong gianim ako, pero nagpabiling yun akong pagtahod o akong paghigugma ngadto sa akong ginikanan. Never was I able to answer back to my parents. Dili yun. Dili na ko maako na makatubag ko. Unta, akong ipamalandungan karon ba kay makadaghan kayo sa atong mga kabatanunan, dali na kayo makalibak, dali na kayo makasulti yung mga bati sa ilang parents, sa ilang mga ginikanan. Ato ka ng timan-an igsuon. Kung ikaw ang nagtanaw karon, anak ka man, likay may tabo ka na. Kung nahimo na nimo, ipangumpisal ka na igsuon. Kinaagi na sa 10 Commandments. Naagi na sa 10 Commandments. O kung ikaw usab, ginikanan, nga nagtanaw karon, timan nga ato ng obligasyon, isip mga ginikanan sa pagtudlo sa itong mga anak, nga unta, musubay sila ni anang pagtulunan na para dili sila tungluhon sa Dios. Kay kung tungluhon man sila sa Dios, imo gyapon ang responsibilidad. Magtarong sad kasi mo pagkaginikanan, Brother Alan, di ba kanang ayo i-provoke? Naasad siya din, ayo i-provoke imo nga anak ka makasa. Yes, exactly. Oh. Pagtulunan usab ka na. Oh. So tarungon sad nato ang atong pagkaginikanan. Dili sa tamahimong irresponsable nga parent. So, muna importante sad. So, doon na tayo, i-congratulate din ako ang ato ang mga graduates sa batch 84. Gani, duha ni Adto, usa ni Adto, viewer nato sa paghigmata. Si Brother Dodong. Hi, Brother Dodong. Hi. Dili na ko kompleton yan. Basta Brother Dodong. Congratulations. Congratulations to you and to your wife. No, si sister. Unya ni message siya karon. Ang message, hello Brother Alan and Sister Debbie. Nindot ang topic karon. Yan yung isulti pagan. Taga Butuan City. Ganihang buntag ni abot. Ganina pa rin ni abot. Sa ila. God bless ninyo duha. God bless you, brother. God bless you, brother. Sa imong wife. And we hope and pray that everything will be all right. And give our regards, warm regards to your wife, na sister wife nimo. And I'm sure that you spent a good day out yesterday with your son, kay ilang anak na nag-eskwela. PGI na actually, sa dire, nagkuha og medicine. Unya, makapa dalaygon kay sa tanan kay kini ang anak may sa nimo duwa basketball di ay kay kini si Brother Dodong ganahan si kini sa basketball, and yet wala niya papadayuna yung anak sa pagduwag basketball kay iya jung gipa eskwela og medicine karon doktor na umaabot. So congratulations Brother Dodong for being a wonderful father, and we hope and pray nga kamong magtiayon human sa atong seminar WJS, it will bring you more blessings in the future, more happiness, more forgiveness for one another. Tanan natong mga angay bantayan, or makaingon ko nga hinaot unta na umaabot na pagsaulog nato sa Semana Santa mabag-o mausap and meaningful na karon na nakaila na kita sa personal nga relasyon sa Ginoo. Yes. So thank you so much for, let us praise and thank God pag anhig yun ninyo gisakripisyohan gyud taon to nila. Yeah, they were even offered by tatay and Sister Shirley nga sige ako'y mobayad sa inyong pamasahe dire, but when they got here niingos lang nga ayaw na mi ni anak kay amuana na. So congratulations Brother Dodong,
and to your wife. Doon na tayo lain nga message, text message din akong basahon. Pagkataas ko dani. Taas yun. Taas yun. As in, taas yun. Kung kibaw ko nga first time ni siya nga nagakuha na to, naga-text na to, kaya ningon mo siya, good PM, Sister Debbie. She knows you. Watching ko ron with brother. I'm just a human, masuko, maglagot sa mga taong wata, manghilabot, hilabtan ta, tungod lang na suya, makahurot og pasensya, Sister Oy. I knew na your life and my life, lahi ras ako Pobre ko, man masakiton pa. Since pa niabot ko diri sa Cebu, tungod sunod nako. Since naasi sa Cebu, nagsunod din siya sa CCTN. Na-stop ko before COVID, naguba TV nako. 2023 na ayo. Balik na pod kong tanaw ninyo. Karon pa ko nakakuha sa number ninyo. Mao ning akong text lang, wala ko parehas unsay naa ninyo. Text lang good. Salamat na ako'y number sa CCTN. Happy Valentine's ni tatay, whole family niya, ninyong tanan. God bless to all. Sister Debbie, Sister Deb, mauna unsaon pagpasaylo sa taong way labot nimo, di lalim. Kontra sa hilom. God bless Sister Debbie o Brother Alan. Happy Valentine's ninyong tanan sa CCTN. Ako lang gipangayo sa Dios, piskay sa panglawas, partner nako kay siya'y nagbuhi ka nako di pa ka masakito nako, cancer survivor din siya. Basin makaabot pa ko 19 taon. Wow. Ako yung call yung name kay I will include you in my prayer, sister. Yes. Wow. Na kay Kalinaw, in spite sa kanang mga so include ka ni Sister Debbie sa iyong prayers. What a blessing. Di ko perfecto. I'm just human. Akong gi-partner from Oasis of Love baya 2001. Yung partner. Yung partner. Oasis. Sige man gud ko tan-aw sa inyong drama. O ni Brad Raul. Salamat, gibasa ni mo, Brad Alan. Salamat, Sister Debbie, sa pag-ampo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sister. So, niabot na kita sa utlanan. Niabot na kita sa di man dyan mapungan. Sigong tanaw sa oras ba, kung dugay ba ni Maman? Karoon ba mag first time ba? Nalikod ko din yung taas kayo, no? But definitely, this won't be your last. Sure. This could be your first time but not your last time. Hallelujah. Para ni Lord. So, ingunani siya kay padung naman ta mutapos ato ang programa karong hapuna unya magayo ta ni Sister Debbie og iyang mga pulong how do you say that, closing words, closing remarks. Kani lang sa atong ganitong lakaw sa pagtuo ba, imong itong hikapon ang ganing imong bukton, masakitan pa gani ka, that means you're still human. Mo nang kinahanglan ta sa Ginoo. Kinahanglan ta sa Espiritu Santo. Di kita mabuhi, especially sa iyang pulong, no, sa iyang mga promises. Kay kana gyud mo'y makahatag na tug kalinaw bisan pa sa unsa ka kalisod sa kalisdanan sa atong giagian, mo ni makahatag na tug kalinaw ang pulong sa Ginoo o kanang ang kahupayan sa Ginoo ug labaw sa tanan ganay iyang presensya ato ng pangitaon adlaw tanan. Amen. Ug mga igsoon, sa pagsugod na nato pagsaulog sa Kwaresma, unang pulong sa itong Ginoo diya sa ibabaw sa krus, ang paghatag niya, pagpangayo niya sa amahan na unta kita mapasaylo kay wa ta masayon sa mga sayop natong gibuhat. Doon natin mga sala, kawa na to tuyua. Apan, doon natin mga sala, nga paborito sa, na pirmi na itong buhaton, balik-balik.
Kumpisal. Hinaut unta nga di nato pamalandungan nato pag-ayo. Kasi atong pagpangumpisal sa to ang pagpadayon, pagpakabuhi nining kalibutan na gitagaan tagtanang higayon sa Dios na makikiuli kaniya pinaagi sa mga buhat sa pagpasaylo. Timanig soon nga ang Ginoo makapasaylo nato kung kita usab makahimo pagpasaylo sa uban. That is a condition. The Father forgives those who also forgive others. Sa atong pagpadayon, hinaut unta na makapasaylo ta 70 times 7. Meaning to say, without Why kinutuban? sa why limit na makapasaylo ta. O kini mahimo lang ni nato kung ana kita sa grasya sa Dios, inubanan sa Espiritu Santo. Mag-ampo kitang tanan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Langitin na mga amahan, kami mapasalamaton kayo. Nabisag sa among pagkamasalay po, bisag sa among pagkamakasasala. Imog yapon kaming katagaan at higayon na mabalik kanino. Walay kinutuban ang imong pagpasaylo ka naman. Lord, unta, amo kaning makuha kanino ang imong hiyas sa pagpasaylo. Puna kami sa inyong grasya. Puna kami o Ginoo sa may hugmaon na kasing-kasing aron makapasaylo sa kami ni ato mga tao na nihatag ka na mong kasakit. Yung tanan, among pangayo kami, among iampo, among Jesus, among Diyos, among anak, hari sa tibok kabututan. Sa ngalan sa mga, sa anak, Espiritu Santo. Mga igsoon, nabot naman ang katapusan ni naglawa sa programa. Sa ngalan ni Tatay Dodo, sa ngalan ni Sister Shirley, atong dapuson kini sa pag-abot ka na sa inyong mga blessings sa vida sa inyo. Have a blessed week ahead. God bless you. Bye-bye. God bless you, mga igsoon. Mga hinigugma diha ni Kristo. This is Archbishop Jose Palma of Cebu. There are two areas of concern I'd like to make. First, on the baptism in the Spirit, and second, on speaking in tongues. We have already the sacrament of baptism and confirmation. Nga naman nga kinahanglan pa ang baptism in the Holy Spirit. This teaching and baptism of the Holy Spirit is not the invention of some leaders. The Holy Father himself, Pope Francis, in his message to the Charis and the whole charismatic renewal on June 8, 2019, said, and I quote, "To share baptism in the Holy Spirit with everyone in the church. It is the grace you have received. Share it. Don't keep it to yourselves." Unquote. And His Eminence Cardinal Raniero Cantalamessa, UFM, Capuchin, in his first Lenten sermon at the Pontifical House in 2021, said, and I quote, "The baptism in the Spirit has turned out
to be a simple and powerful means to renew the life of millions of believers in almost all Christian churches. Countless people who were Christians only by name, thanks to that experience